Hello everyone, welcome back sa ating channel. And at this point, so i-discuss natin ngayon is kung paano magbasa ng resistance using our analog multimeter. Okay, so previously, natakil na natin yung mga basic parts and function and familiarize na rin kayo sa mga scales na ginagamit natin, no? So at this point, so isa-isayin naman natin ngayon yung mga uh, nilalaman ng ating analog multimeter. So first is yung ang ating ohmmeter. Okay, so ohmmeter actually is used to measure resistance, no, sa ating circuits. So to detect continuity sa ating mga conductors like wires and so on and so forth. Short circuits, leaks, open circuits. So ginagamit ito, very useful lalo na pagka nagte-test tayo ng continuity. So pag in measuring resistance using ohmmeter, so hindi involve yung power, no? So dapat de-energize yung circuit. Walang power, walang voltage na present. Kasi once na merong voltage na present, so pwede siyang masira, no? So pag mag-test kayo, so dapat hindi siya naka-energize yung tinetest niyo to protect yourself and yung meter natin. Okay? So actually ohmmeter are connected across the component, conductor or circuit. So unlike voltage, so ang resistance walang polarity, no? So hindi importante yung polarity diyan. So kahit baliktad yung pag-test mo, okay lang. Okay, so safety. So measure resistance only when applied when the appliances is de-energized or the device is hindi naman dead, no? Wala lang siyang power. So ohmmeter should be connected in parallel with the circuit of which the resistance is to be measured. So parallel siya palagi, hindi siya series, always naka-parallel. Okay? Yan. So before tayo mag-continue, actually ito na yung computation natin sa formula paano magbasa. So pakita muna natin yung ating actual na multimeter. Okay? Ayan. Okay, so ito na yung actual natin. Ayan. Ayan. Okay, so this is the actual meter, analog meter. Okay, so resistance ang ating topic ngayon, and alam naman natin so kung paano siya i-operate, no? So in measuring resistance, ano yung mga tatandaan dapat natin? So before making any measurements, so alam nyo naman yung mga parts na yan, no? So pag resistance, so yung upper part na scale, yun yung resistance scale. And pagdating naman sa selector switch, so this area, ito yung tinatawag nating resistance panel, no? So meron siyang multiplier na times 1, times 10, times 100, times 1,000. So yung iba meron pang 100,000, no? Yan. So resistance. So ito naman yung tinatawag nating 0 ohm adjuster knob. Yan. So ang function nito, sabi natin is
to adjust, no? Or to calibrate yung meter natin before making any measurement. Okay. So, pakita lang natin kung paano ginagamit. So, example, so, bago tayo gumawa ng measurement, so, una yung gagawin pag resistance. So, pagdikitin nyo yung dalawang test prod, and you will see the deflection of the meter from left to right. Yan. So, tingnan nyo mabuti, no? Hindi siya naka zero, no? So, dalawang reason lang yan kung hindi naka zero. So, hindi naka-adjust dito or mahina na yung baterya ng tester, no? So, try natin i-adjust. Ayan. So, naka-maximum na siya. So, in my case, mahina na yung battery, no? Adjust na lang natin dito para maipakita lang natin kung paano gumagana. Okay. So, yan, no? So, nakikita nyo. Yan. So, dapat, pag magme-measure kayo, mag-start ka ng measurement, so, adjust nyo to clockwise hanggang mag-zero siya, no? Yan. So, dapat nakatapat sa zero. And, pwede ka nang mag-umpisang mag-measure, no? Take note, pag resistance, every time na mag-a-adjust ka, ng selector o anong range, kakalibrate mo palagi, no? So, say for example, naka times 10 tayo. So, yung kinalibrate natin kanina, tama yon pang times 10, no? So, eksaktong 0 siya. So, how about kung ililipat natin? Gawin natin times 100. So, take note, yung pointer, hindi na siya nakaturo sa 0. So, pag nag-measure tayo ng resistance at hindi nakaturo sa 0, so erroneous na yung reading, no? Yan. So, kailangan pihitin mo siya counterclockwise. So, para mag-0. Okay? So, malinaw sana yun, no? So, every time na magpapalit tayo ng range from times 1, times 10, 100, 1,000, 100,000, so, see to it na kakalibrate natin, no? So, simple lang naman. Pagdikitin lang yung dalawang test prod, then adjust. Okay? So, sana malinaw yon, no? Yan. So, pagka ganyan, pwede na tayong mag-measure. No? Okay. So, yun yung ating demonstration dun sa paggamit ng ohmmeter natin, no? So, madali lang siya. So, ang concern natin ngayon is kung paano naman siya babasahin, no? Using yung ating scale, no? So, tingnan natin kung paano babasahin. So, balik tayo dun sa ating video or ating PowerPoint. Okay. So, ito yung ating kung paano natin basahin, no? So, take note yung ating resistance scale, meron siyang mga malilit na scale, no? So, madali lang siyang basahin actually. So, ito lang yung formula. So, ang value per graduation, kung ano yung higher number, less mo sa lower number, divided by the number of graduation, kung ilan yon. So, say for example, from 0 to 2, so ilang guhit?
So, 10, no? So, less natin ng 5 divided by 10 equal to 5/10 or 0.5. So, ibig sabihin, from 0 to 2, 0.5 yung graduation niya. No? Yan. So, tingnan natin. Okay, so ito yung meter natin, no? Scale. So, i-consider lang natin. Sabi niya, before making any measurement, make sure the meter pointer is 0. Ito. So, if not, turn on, or you may turn the 0 adjuster so that the pointer may align. So, napaliwanag natin kanina yan, no? So, dapat naka-0. So, pag ganito, wrong yung settings, so dapat adjust mo to para mag-0. So, this is also wrong. So, adjust mo ulit para mag-0. Yan. So, dapat ganito yung behavior niya. Okay, so ito na-tackle na natin to kanina, no? Yan. So, 0 ohm. So, ito yung sa 0 ohm adjustment, no? So, hindi siya naka-0. So, dapat naka-0. So, kung hindi daw nag-deflect yung pointer mo, so, dalawa lang yun, no? Either sira yung ating test lead. So, may putol yung connection or defective, no? Yun lang naman. Okay. Measuring resistance. So, in measuring resistance, so, syempre, turn on muna yung selector switch, no? Kung saan yung proper range na gagamitin. So, ito, short mo muna. Every time na magpapalit ka ng range, short mo yung dalawang test prod, no? Then, make an adjustment sa 0 ohm adjustment knob. Then, connect the test pin across the device to be measured, no? So, say for example, kung wire sana, so, across, so, dulo-dulo ng wire, so, yun yung measurement mo. No? So, never use ohmmeter if there is a current. Ito yung sinasabi natin kanina. Dapat yung circuit, hindi siya energized. Dapat naka-de-energize, no? To protect yung ating ohmmeter from protect from malfunctioning, no? O baka ma-fuse tayo. Kasi pagka may power, minsan pagka tinest natin using ohmmeter, pumuputok yung fuse, no? So, dapat wala siyang power. So, pwedeng masira yung ating meter. Okay, so ito yung tabulated, nakasummarize na, no? Yan. So, dito tayo. So, read the value indicated in the scale. So, ang formula lang natin is yung value per graduation is equal to number or higher number minus the lower number divided by the number of graduation. So, yung final value multiplied mo kung ano yung range na naka-select, no? So, yun yung final. Kasi yung mababasa mo dito, hindi pa yun yung final, no? Unless you multiply yung range. Yan. So, make sure that not the shadow of the pointer is red. So, kaya nga meron tayong parallax mirror para accurate yung reading natin. So, record the data. So, write clearly the data and keep it to avoid the repetition of the task. So, turn off the ohmmeter is not in use. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, i-actual natin siya, no? So, sa kung paano i-compute. Okay.
Okay, so meron tayong ohmmeter dito. Sana nakikita nyo, no? Okay. So, ito yung ating scale. So, yung scale natin, may makikita kayong mga linya, no? So, meron tayong mga malalaki, may mahabang linya. So, meron din naman yung mga maliliit, no? Tulad nito. Ito. Yan. Zoom natin. Yan. Okay. So, may mga maliliit, merong mahaba. So, yung mga mahaba, ito, yan yung tinatawag nating major division, no? Yan. So, itong mga maliliit, yan yung tinatawag nating minor division. Yan. So, sabi natin kanina, so logarithmic scale ang ohmmeter because hindi siya pare-parehas ng or unequal yung division, no? So, i-apply naman natin yung formula ngayon. So, paano nang gagawin natin? So, ang formula natin, so, ito kasi, for example, dito tumuro yung pointer. No? Yan. So, anong basa dyan? So, kung hindi natin alam yung value per division, so, hindi natin malalaman kung anong reading niyan, no? So, kung dito sana tumama, dali lang, 10. Kaya 5. No, kaya 20, 30, 40, 50. So, since hindi natin alam, so, pero pagka beginner ka, so, kailangan mong malaman kung paano basahin yung scale. So, simple lang formula natin, no? So, yung value per graduation is equal to, so yung highest number less the lower or lowest number divided by the number of division. So, paano yan? See, for example, ito sana. Ito na lang. So, from 0 to 2, di ba? Nakikita nyo? 0 to 2. So, paano natin i-apply yung formula? So, ang highest number natin dito is 2. And the lowest is 0. No? So, highest is 2, lowest is 0. Eh, paano naman to? Number of division. So, number of division is kung ilan yung linya, no? So, kung mag-umpisa ka dito, so, bilangin mo to ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meaning to say, 10 guhit, no? Except yung una. So, hindi mo siya isasama. So, simple lang. So, apply natin ngayon, no? So, kung ang highest number natin is 2, so 2 minus yung lowest is 0 divided by 10. So, ganyan lang kasimple. So, yung 2, tanggalan mo ng wala o ng 0 is 2 pa rin, no? Over 10, so ilan yan?
So, 2 over 10. So, magiging ilan yung ating value. Okay, so tingnan natin. 2 divided by 10, 0.2. So, meaning to say, 0.2 yung ating value per division, no? 0.2. So, tingnan natin ngayon kung tama, no? So, mag-umpisa tayo mag-read dito sa 0. So, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Nakuha nyo? So, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. So, tama yung measurement niya, no? So, ibig sabihin pala, from 0, ito, from 0 to 2, ang kanyang division, per division is 0.2. Yan, no? So, itong 0.2 hanggang dito lang sa 2. Hindi siya applicable sa 2 to 5. No? Kaya siya tinawag na logarithmic. Okay. So, ano naman dito, sir? Anong applicable dyan? Okay. So, ganun ulit. Computein natin, no? Kung ilan. So, the highest number is 5. The lowest number is 2. So, apply the formula. So, highest is 5, less 2, lowest. So, ilang linya daw yan? Excluding yung 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, divide natin siya ng 6. Okay. Yan. Is equal to, so 5 minus 2 is 3 over 6 is equal to, o ilan? 1/3. No? Yan. So, yan yung equivalent niya. 1/3. So, kung gagawin natin siyang decimal, no? 6 by 3 by 6 divided by 6 is 0.5. So, ang interval niya ngayon, 1/3. Tama ba? Pa-check na lang, no? 0.5. So, using calculator, 0.5. 2 pala yan. So, ibig sabihin, so yung 0.5, ito ngayon yung value per division dito, no? So, tingnan natin. So, 2. So, 2, 2.5, 3. 3.5, 4, 4.5, 5. No? So, diretso siya hanggang 10. So, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10. Okay? So, meaning to say, so from 10 to 2, so ang kanyang per division is 0.5. No? Yan. O,
O baka tatanungin nyo, Sir, dito lang naman yung kinompute mo. Hanggang 10 pala yun. So, paano yung 5 to 10? 0.5 din. So, tingnan natin, no? So, sabihin na natin ang highest is 10. Ang lowest is 2. Apply mo ulit yung formula. No? Highest is 10, lowest is 2. Ilang linya yan? So, 1, 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16. 10 minus 2 is 8. 16. Ilan yan? 8 over 16 is 0.5. So, tama, no? So, parehas pa rin sila, no? 0.5, 0.5. So, ibig sabihin, ang interval nito from 2 to 10 is 0.5. So, ganun siya. So, nakita nyo, no? Unequal yung division. So, from 0 to 2, 0.2 ang kanyang per division. From 2 to 10, 0.5. Okay? So dito sa mga sumusunod na scale or number do sa scale, ganun din yung formula, no? I-apply nyo. Paano naman dito? So, ano kaya ang per division naman yan, no? So, try natin to. See, for example, itong 10 to 30 or 10 to 20, ilan kaya yan per division? No? So, ganun ulit. So, highest number mo is 20. So, 20 minus lowest number is 10 divided by, so kung ilang guhit? So, excluding yung una, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, divided by 10 equals. So, 10 over 10 is equal to 1. Okay, so nakuha nyo? So, ibig sabihin daw, 1 ang per division from 10 to 20. So, tingnan natin kung tama. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, tama, no? So, kung itutuloy natin hanggang 30, tama pa kaya? Tingnan natin. 20, 21, 22, 23, 24, 20. So, mali na, no? So, yung 1 from 10 to 20 lang. So, ibig sabihin, ang interval niyan, from 10 to 20, ang per division mo is 1. Nakuha nyo? Okay, so tingnan naman natin yung 20 to anong number dyan, no? So, sabihin natin 50. So, say for example, ito, ang highest natin is 50, ang lowest is 20. So, 50 minus 20 divided by, so, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, divided by 15. So, 30 over 15 is equal to ilan? So, 30 pala. 30 by 15 is 2. So, meaning to say, from 50 to 20,
So, ang ating per division is 2. No? 2. So, try nating bilangin. So, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. So, ibig sabihin, tama yung ating computation, no? So, from 20 to 30 is 20 to 50 pala is 2. So, per division niya is 2. So, correct. So, dito naman, 50 to 100. So, same formula pa rin, no? Apply mo. So, 100 ang highest, less the lowest is 50, divided by kung ilan yung linya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 50 by 10 is ilan? 5, no? Okay. So, ibig sabihin daw, ang per division niya, pag 50 to 100 is 5. So, tingnan natin kung tama, no? So, 50, 55, 60. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. So, ibig sabihin, tama yung ating computation. So, ang interval or per division from 50 to 100 is 5. So, I hope na nasusundan nyo, no? So, ganun lang siya kadali. Then, 100 to 200 naman. So, ilan daw per division yan? Okay, so highest number ulit is 200 less 100 over. So, kung ilang guhit. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, is 5. So, 100 over 5 is so 20. So, ibig sabihin, 20 pala, no? Yung per division nito. So, 20. So, verify natin, no, kung tama. Per division. Okay? Yan. So, 100, 120, 140, 160, 180, 200. So, tama, no? So, ibig sabihin, yun ang per division niya. No? Okay. So, ito kayang 200 hanggang 500. So, ilan kaya ang interval naman yan? So, tingnan natin ngayon. So, highest is 500 less 200 over. So, ilang guhit? So, 1, 2, 3, 4. 4. So, 300 over 4. 300 divided by 4. So, 75, no? So, ibig sabihin daw, 75 yung interval dito. So, 200. Okay, so 200
So, 200 daw siya plus 75 is 275, no? Yan. So, 275. So, 200 plus 75, 275 plus 75. So, ilan? 350. 200, 275, 350 plus 75 ulit. 425 dito. Plus 75 is 500. So, meaning to say, 75 yung ating per division pag 200 hanggang 500. No? Yan. So, yan yung interval niya. Okay? Then, ito naman, 500 to 1K. So, syempre, 500 interval. 500 plus 500 is 1,000. Then, 1,000 to 2,000, 1,000 naman. No? Yan. Okay? So, 1,575. Yan. So, ganun lang siya. So, pag na-memorize nyo to, kaya natandaan nyo kung ilan yung per division, madali na lang magbasa ng ohmmeter, no? So, tabulate lang natin dito sa gilid. So, pag 0 to 1, o 2 pala. 0 to 2 ohms, ang interval niya, per division niya is 0.2. Okay? So, pag 2 to 5 ohms, actually 2 to 10 pala yan. No? 2 to 10 ohms, so ang kanyang per division is 0.5. Then, 10 to 20 ohms, so 1 ang per division. Then, 20 ohms to 50 ohms, so meron tayong 2 per division. Then, 50 ohms to 100 ohms, meron tayong 5 per division. Then, 100 ohms to 200 ohms, meron tayong 20 per division. So, 200 ohms to 500 ohms, meron tayong 75 per division. And 500 to 1,000 ohms, meron tayong 500 per division. Then 1K to 2K, meron tayong 1,000 per division. Okay. Sa resistance, ito lang yung tatandaan nyo. No? So, yung mga per division niya from 0 to 2, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 20, 75, 500, and 1,000. So, pagka nakabisado niyo yan, madali na lang basahin itong ating ohmmeter. Sabi kasi ng iba, mahirap naman. So, pag nakalimutan nyo itong mga per division niya, balikan nyo lang yung formula natin. So, value per graduation is equal to kung ano yung highest less the lowest divided by number of division. Yan. So, ganun lang siya basahin. Okay? So, I hope na naintindihan niyo yung ating discussion sa pagbasa ng ating ohmmeter scale. No? Yan. So, kung nakalimutan nyo, balik-balikan nyo lang itong video na to, no? Para
alala nyo ulit. Okay? Okay. Yan. So, tingnan naman natin kung paano magbasa. So, i-apply naman natin ngayon yung actual na reading ng ating ohmmeter. Okay? Okay, so ito na. So, reading example. So, testing a 20 ohm resistor. So, ang ating range is nakatutok siya sa R times 1 or multiplier natin is times 1. So, ang sabi natin, para makuha natin yung reading, so, basahin natin kung ano yung, kung saan nakatapat yung pointer, no? Yan. So, kung nasaan nakatapat yung pointer. No? So, say for example, meron tayong pointer dito. So, malapit dito sa gitna between the major division and the minor. No? So, ang basa daw dyan is 20. So, ano daw ang... So, bago nyo basahin, ilan ba ang per division dito sa banda dito? So balikan natin yung kanina, no? So, from 10 to 20, ang per division is 1. No? Yan. So, kung 1 ang per division, so, ilan daw ang basa dito? Tapos naka-times 1 ka. So, syempre, basahin mo siya ng as is, no? Kung ano yung saan tumapat. So, kung 10 ito, 1 per division, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 and 20. So, between 19 and 20, no? Nandun yung pointer. So, actually, itong figure dito, medyo mali siya, no? Kung titingnan nyo. So, dapat niyan, kung 1 per division, so kung nakagitna siya, so ibig sabihin, kalahati. So, kalahati ng 1 is 0.5. So, ang reading mo dapat dyan is 10. Kung 10 ito, 15 ito, 16, 17, 18, 19. So, dapat ang reading mo is 19 sa kalahati ng isa, 0.5. So, 19.5 dito times 1. Kasi yun yung multiplier mo dito. So, R times 1. So, dapat ang reading mo is 19.5 ohms. No? So, nakuha nyo? Ulitin natin, no? So, ang per division ng 10 to 20 is 1. So, basahin natin siya. So, huwag kayong malilito dito sa per division, no? Dito sa selector. So, ito kasing selector kung saan siya nakatapat na multiplier. So, yung mababasa mo dito, i-multiply mo, yun yung final value. Okay? So, this example, so per division is 1. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. So, nasa gitna, hindi naman siya eksaktong 20. So, kalahati ng 1 is 0.5. So, ang reading natin is 19.5 times, yung multiplier is 1. So, 19.5 ohms. Okay. So, ganun lang siya. So, next example, number 2. So, take note yung ating selector, nakaset siya sa
multiplier is times 10, no? Then, meron daw tayong meter. So, yung pointer ng meter natin, andito ulit, no? Yan. So, tingnan natin mabuti. So, hindi siya ulit eksakto, no? Katulad ulit ng number 1 yan. So, ito kasi, hindi na siya na-edit, no? Hindi ko pa na-edit. So, hindi siya eksakto, pero madali lang siyang basahin, no? So, ilan ang per division from 0 to 2? So, kanina yung na-compute natin is 0.2. So, ibig sabihin, 0.2. So, paano mo babasahin? So, 0.1 dito, or 1 dito, 1.2, 1, 1.4, 1.6, 1.6 dun, no? 1.8. So, in between siya dun sa 2 tsaka 1.8. So, ang kalahati ng 0.2 is 0.1. So, idagdag mo lang yun. 1.8 plus 0.1, so magiging 1.9. So, ang reading mo dapat dito is 1.9 times 10. So, ilan yon? So, 1.9 times 10. So, gamit ka ng calculator, no? So, magiging 19 lang siya. Di ba? So, 1.9 times 10 is 19. So, ang reading natin dito is 19 ohms. So, hindi siya 20. Okay. So, next naman is ito. So, testing a 20 ohm resistor. Selector mo naman na-adjust siya, no? Naging 1,000 ohms. Or yung multiplier niya is 1,000 or 1K. So, paano mo mabasahin? Okay, so tingnan mo ulit yung interval nila, no? Per division. So, from 2 to 10, 2 to 10, ang per division natin is 0.5. So kung 5 ito, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8. So, 8 na yan. So, 8.5 yun, no? Pero kung titingnan nyo, nasa gitna. Gitna na naman siya. So, actually, hindi talaga siya eksakto, no? Kung dito sana, 8.5 yung reading. Dito. Pero nandito naman siya. So, hindi siya 8.5. No? So, anong gagawin nyo ngayon? So, kung 0.5 per division, hatiin mo ulit yung 0.5. So, anong kalahati ng 0.5? So, divide mo lang siya ng 2. So, 0.25. So, ibig sabihin, so kung 5 ito, 5.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8. Kalahati ng 0.5 is 0.25. So, ibig sabihin, 8.25 to. No? Kung eksakto sana doon, 8.5. No? So, 8.25, multiply mo. So, ito, hindi pa yung value niyan, no? Pag ito sinulat mo dito, mali. So, kung saan nakaturo yung selector, switch, multiply mo siya doon, no? Sa multiplier. So, 8.25 times 1,000 or 1K. So, anong magiging sagot mo?
Okay, so magiging 8,250 dito, no? Or 8.2 kilo ohm. So, ganun lang siya kadali. No? Okay, so, ayan. So, kung ito naman daw, so ano naman daw magiging reading nito? So, nakatapat pa rin siya sa 1K and nakaturo siya doon, eksakto. Eksakto dito. So, ano magiging reading natin? Okay, so ganito lang ulit, no? So, from 0 to 2, so ang interval natin or yung per division is 0.2. So, ang gagawin naman natin ngayon, so eksakto yung pointer, no? So, 0.2. So, ang reading ngayon nito is 0.2. Pero hindi pa ito yung final. So, multiply natin doon sa multiplier na 1,000. So, ilan yung magiging final reading niya doon sa ating meter. So, magiging 200, no? So, ang reading dito is 200 ohms, no? Ulitin natin kung paano nakuha. So, 0.2 from 0 to 2. So, nakatapat siya doon, 0.2 per division. So, eksakto, 0.2 times 1,000 or 1K is equal to 200 ohms. Okay? So, yun lang yung ating technique, no, kung paano magbasa ng reading sa ating ohmmeter. Okay, so kung may mga comment kayo sa ating video for clarification, so pwede nyo i-comment sa comment section natin sa baba. No? Okay, so thank you everyone and see you again sa ating next video tutorial sa part 3. So thank you and thank you for watching and God bless.